Paano nga ba maiiwasan ang account on hold sa GCash para hindi na rin ito tuluyang ma-deactivate or ma-close bigla? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Posibleng makita mo itong pop-up message sa GCash account mo na na-hold pala yung account. Or, pwede rin na naka-receive ka pala ng mga notification dati mula sa GCash sa possibility na ma-deactivate yung account mo. Ito yung isang halimbawa, maging ito, yung notification sa'yo, halimbawa rin ito. So ano nga ba yung pwede natin gawin para maiwasan yung pagkaka-hold ng account sa GCash? Unang-una, dapat i-maintain natin na active yung GCash account natin. Ipa-fully verify ito within 12 months or as soon as mag-register ka sa GCash account mo. Ito yung unverified GCash account at kapag nagpa-verify ka, pwedeng umabot ng 3 days bago magkaroon ng confirmation na katulad nito. Ito na yung itsura ng fully verified na account. Again, huwag itong hahayaan na inactive. Kung wala itong transaction sa loob ng 6 na buwan, halimbawa walang send, walang cash in, or any cash out, pwedeng makonsider as inactive at pwedeng ma-deactivate ang account kapag ganun. Ang isa pa sa mga dapat iwasan para ma-hold ang account ay yung invalid information. Matatandaan na kapag nagpa-verify tayo ng account, nagbigay tayo ng mga information sa kanila. Valid ID, sinugatan din yung mga form na katulad nito. I-make sure na tama ito kasi kapag nalaman ng GCash or na-detect nila na hindi accurate or may mali sa binigay nating info, pwede itong ma-on hold. Ang isa pang pwedeng maging dahilan ay kung sakali na may legal orders o sinabi ng korte na dapat i-hold or i-freeze muna yung GCash account. Kapag ganyan, kailangan mag-comply ng GCash para i-hold muna, ibig sabihin hindi ka talaga makakapag-withdraw, hindi mo muna magagamit ang GCash account mo. And bakit ba nagkakaroon ng legal orders? Pwede isa sa mga dahilan ay nagkaroon ng illegal use or kahit wala ng legal orders, basta na-detect din ng GCash na may suspicious activity or transaction doon sa account mo, pwedeng ma-on hold yung account. Kasama na dito yung unauthorized usage o yung paggamit ng account mo mismo. So kapag ganyan, i-make sure natin na tayo lang yung gumagamit ng GCash account natin. Baka magamit kasi ito sa mga transaction o sa mga apps na hindi pwede or possible magkaroon ng illegal sanction. So yun yung mga paraan para maiwasan yung pagkaka-hold ng account. Pero just in case na nagkaroon ka na ng error na katulad nito, hindi mo na naiwasan, na hold na nga yung account, ano yung dapat mong gawin? Ang pinaka dapat nating ingatan ay hindi tuluyang ma-deactivate yung account natin sa GCash. Kapag on hold, may pag-asa pa tayo, pwede tayong mag-check ng email natin na pinadala ng GCash. Katulad ng sabi ko, may mga notice silang ipapadala sa'yo, pwedeng through text, pwedeng through email. At doon, pwedeng mag-request na ipo-unblock yung account at i-fully verify agad ito. Dapat i-verify ito within 48 hours or else baka ma-block ulit yung account or ma-on hold. Pangalawa ay bukod sa email, katulad na sabi ko kanina, pwedeng via SMS. Ito yung halimbawa, yung GCash account daw was put on hold due to routine verification. Kapag ganyan, mag-submit lang ng mga requirements na hinihingi ng GCash, katulad ng sa valid ID, pirma ninyo sa papel, and then proof of income na din at proof of billing. Kung sakali naman na wala talaga kayo na receipt, pwedeng via GG. Ibig sabihin, contact support ng GCash. Pwede rin kayo tumawag sa kanila kung gusto nyo mas mabilis. Pero just in case na wala kayong natatawagan or nako-contact via call, pwedeng mag-chat para nga naman malaman kung ano yung pinakadapat gawin sa GCash account ninyo. I-prepare na rin yung mga valid ID or yung mga requirements na hihingi nila mula sa inyo na siyang nakalista naman dito. And that's it. Yun yung mga pwede natin gawin para maiwasan ang pagkaka-on hold sa GCash. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!